Pagbibigay galang kay GC. Kahit nabugbugin mo ang isang babae hanggang mamatay, hindi mo aasahan ang lalaking pinagyuguan ng lahat. At ang taong ayaw man lang magpakasal sa panaginip niya. Ex-husband niya iyon, ang taong palagi niyang hinahamak. Ilang taon na pala na itinatago ng lalaki ang kanyang pagkakakilanlan sa kanya. Gusto lang niyang mamuhay ng normal. Ngunit ang kanyang asawa ay isang malakas na babae. Palagi siyang nagsusumikap na maging pinakamahusay. Lihim lamang siyang natulungan ng lalaki. Kahapon, pumirma din siya ng utos. 7,000 billion sa kumpanya ng asawa. Kasabay nito, binalak niyang ipaliwanag sa kanya ang kanyang pagkakakilanlan pagka-uwi niya. Akala ko masayang ibabahagi ng aking asawa ang aking kagalakan sa kanya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatanggap ako ng petisyon sa diborsyo. 70 billion, pirmahan mo na. Simula ngayon, please umalis ka na sa buhay ko. Hindi lang, tinuya din ng babae ang lalaking hindi niya kaklase. Ganap na hindi karapat-dapat na manirahan sa ilalim ng parehong bubong kasama niya. Sabay harap ng lalaki, ipahayag ang iyong madamdamin na damdamin para sa pangalang Daifu. Pagkatapos manood, wala nang balak magpaliwanag pa ang lalaki. Hindi siya nagdalawang isip na pumirma sa divorce agreement. Kasabay nito, babalaan ng babae na huwag magsisi sa huli. Naisip ng babae na ganoon lang, makakatakas siya sa pasanin na ito. Maaari ka ring gumawa ng isang hakbang patungo sa langit. Sa hindi inaasahan kinabukasan sa meeting, muli niyang nakita ang silhouette ng ordinaryong lalaking iyon. Si Ton. Big Boss, gusto ko munang umalis. Tumigil ka. Paano ka nakalusot dito? Pumasok ako na may malinaw at matuwid na pag-iisip. Ano ang iyong pagpapanggap? Ito ay isang lugar kung saan maaaring pumasok ang isang tulad mo. Ikaw ang sumilit sa amin. Sinusubukan nitong makisali sa ating tamtam, tama ba? Si Ton, nanatili ka ng ganyan. Nakakaduwal talaga ang mga tao. Masyado mong seryoso ang sarili mo, Ann. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ng babae. Ang kabilang dulo ng linya. Sabi ng nanay na bagbog ang mukha. Siya at ang kanyang nakababatang kapatid ay ginugbog ng lalaki hanggang sa maospital. Sinisiraan din ng lalaking palihim na nanonood sa kanyang pagligo. Hoy, anak, kailangan kong humingi ng hustisya para sa aking ina. Talagang hindi maaaring balewalain ang kawawang si Ton na iyon. Maghintay muna kayong dalawa sa ospital. Hayaan mo akong hawakan ang bagay na ito. Bakit mo binugbog si Tran Vien at ang nanay ko hanggang sa maospital? Ito ay si Tran Vien, siya ang gumawa ng aking ina. Si Ton, may konsensya ka pa ba? Yan ang kapamilya ni Tam Tam. May misunderstanding ka ba? Hindi mo ba maipaliwanag ng dahan-dahan? Bakit kailangan mong talunin ang mga tao? Bago mo ako sumbatan. Bakit hindi mo tanungin ang buong kwento? Si Ton, hindi ko talaga ini-expect na ganoon pala siya kaklaseng tao. Dahil hiniwalayan ko siya, tumakbo siya sa bahay ko at gumawa ng gulo para makaganti. Ganon na ba ako kasama sa puso mo? Hindi niya ako tinanong kung bakit. Ano man ang dahilan mo, hindi ito lehitimong dahilan. Ngayon ay agad siyang pumunta sa ospital at humingi ng tawad sa aking ina at nakababatang kapatid. Sila ang dapat humingi ng tawad sa akin. Hindi nakakagulat na hiniwalayan siya ni Vunin. Wala ka talagang silbi. Ngayong gabi mga sikat na tao sa Nampien. Andito lahat. Kung pumasok ka dito nang walang pahintulot, ang tanging paraan ay kamatayan. Sinabihan siya ni Vunin na humingi ng tawad dahil ayaw niyang maging seryoso ang usapin. Gusto niyang bigyan siya ng paraan para mabuhay. Ngunit hindi niya alam ang mabuti o masama. Hindi ko magagamit ang paraan ng pamumuhay na ibinigay niya sa akin. Maaari mong tanungin si Namtan Sam. Kung hindi ako pupunta sa party ngayong gabi, maglalakas loob ba siyang magsimula? Baliw siya. Nakakabaliw talaga. Wala talagang katulad niya. Masyadong kapaki-pakinabang. Talagang nalulula ka sa tubig. Hindi ba ito ang pangalan ng ex-husband na itinapon ni MS, Tam? At dito ka nagsasalita ng maluho. Naghahanap talaga ng paraan para mamatay. Alam mo ba ang sinasabi mo? Hindi mo alam kung mabubuhay ka o mamamatay pero naglakas loob kang maging walang galang kay Mr. Sam. Huwag ka pa lumuhad. Gusto mo lumuhad ako. Hindi ka qualified. Ang sertipiko ng pagkamamamayan ng Lin Duyet Group ay hindi kwalipikado. Paano ang pagdaragdag ng taong namamahala sa Van Zuyen Group? Hindi sapat. Medyo interesting yun. Kaya paano ang pagdaragdag ng Dang Nguyen?
Malayo pa. Si Ton. Ang tatlong kinatawan na ito ay ang lahat ng pinakamakapangyarihang tao sa Nampien. Isang salita mula sa kanila ay sapat na upang kunin ang iyong buhay. Bakit kailangan mo silang harapin? Kaya ma'am, bilisan mo at humingi ng tawad sa kanilang tatlo. Sabi ko sa'yo, hindi nila deserve yun. Si Ton, kung gusto mong mamatay, mamatay kang mag-isa. Huwag kang makialam sa ating kasakiman. Kung gayon. Kaya paano ang ating Chojia sa Nampien? Chojia hindi mali. Ngayong gabi, hindi lang si Mr. Sam ang darating. Ngunit marami ring iba pang sikat na tao ang dumarating. Ngunit kaming Chojia ay maaaring harapin ito ng direkta. Isang hakbang pataas sa langit at sama-samang tamasahin ang mundo. Ngayon, sa tingin mo ba ay kwalipikado ka? Ano ang impyerno ay Chojia? Kung kayang harapin ito ni Chojia ng diretso. Natatakot lang ako na mahirap magtulungan sa hinaharap. Hindi mapipigilan ang kapangyarihan. Nabalitaan kong nasa Long DM ang taong iyon. Marangal na katayuan. Higit sa maraming tao. Alam ko. Lahat ng naroroon dito ay gustong apihin ako para sa karangalan. Pero sobrang nahihiya. Kayong mga tao ay hindi kwalipikado. Hahaha. Napakahusay, napakahusay, napakahusay. Sa malawak na Nampien na ito na may radius na 2.84 million square kilometers. Siya lamang ang naglakas loob na harapin ang taong may pinakamakapangyarihan. Kung gusto mong mahirapan ang sarili mo. Pagkatapos ay sisang-ayon ako sa iyong tapang. Nasaan ka? Si Ton, wala ka talagang pag-asa. Hatiin muna ang kanyang mga paa. Gusto kong makita, gaano kitigas ang mga buto ng isang taong naglakas loob na harapin tayo. Tumigil ka. Tunay na walang kaalaman. Dapat mong malaman. Sino siya? Huwag ka pa lumuhad. Ang babaeng ito. Gusto mo siyang tulungan. Mukhang hindi ito isang bagay na kailangan mong alalahanin. Ang kailangan mong gawin ngayon ay humingi ng tawad kaagad. Para kay Chojia, para sa kanyang mga magulang, nanalangin siya para sa isang paraan upang mabuhay. Kung naiintindihan ko ng tama, kung hindi ako mabilis na humingi ng tawad sa kanya. Pagkatapos ay sisirain niya ang buong Chu family. Tama. Kapaki-pakinabang iyon. Ngayong gabi, direktang haharapin ni Chojia ang pinunong iyon. Isang hakbang patungo sa langit. Sa dakilang kapangyarihan ni Chojia, patuloy kaming umunlad sa nakalipas na 50 taon. Ngunit sa mga kamay ng aking Chojia, nariyan din si Namtan Sam, ang pinuno ng Nampien. Maliban kung siya ay may napakalaking katayuan. Kung hindi, ano ang gagamitin niya para sirain ang aming Chu family? Base sa bibig niyang ito. Hahaha. Hindi mo alam ang buhay o kamatayan. Miss. Damn it, you dare to hit me. Paano kung tamaan siya? Ngunit ang sabi mo sa unang kalahati ng talata ay tama rin. Tungkol sa paggamit ng aking bibig para sirain ka Chu family. Lakham. Oo, anunsyo sa ibaba, nakikipagpulong kay Chojia. Una, sabihin kay Namtan Sam na tawagan ang may-ari ni Chojia dito para sa akin. Si Ton, sapat na bang kaguluhan ang naidulot mo? Ano ngayon ang naging isang bagay? Gusto mong hayaan ang lahat na hindi maibabalik upang masiyahan, tama? Ano ang hindi maibabalik? 7,000 bilyong bituin na proyekto. Sa kanyang puso ay mas malinaw ito kaysa sa iba. Malinaw mong alam kung gaano kahalaga sa akin ang utos na iyon. Kung patuloy kang magdudulot ng gulo, kahit ang buhay mo ay hindi mailigtas, oo. Napaka-importante. Napaka-importante na kaya niyang pumikit kahit ang 5-year relationship namin. Tabunin. Siya ay ganap na hindi alam iyon. Ang mga bagay na itinapon niya. Paano ito umiral? Maging ang aking network ay pareho. Lumayo. Pumupo ako dito para tingnan kung sino ang pwedeng kumuha ng buhay ko. Malaki ang bibig mo, bumaba ka. Yung pangalan. Ang upuang iyon ay sumisimbolo sa pinakamataas na posisyon nitong malawak na Nampien. Mga taong walang sky-high power o status. Kung ikaw ay hindi isang taong nakatayo sa itaas ng 10,000 tao, hindi ka maaaring umupo doon. Paano mo nalaman na wala akong sky-high power? Paano ka nakakasigurado na hindi ako ang taong makakagawa ng Namtan Sam? Iyuko ang iyong ulo sa seremonya. Sassy. Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ba ay maaari mong pilitin ang mga tao?
Hindi ka naman karapat dapat pag-usapan ang status niya. Asia. Tama ka. Party ngayong gabi. Kailangan kong ipaalam sa inyo. Sino ba naman ako? Walang galang. Nasaan ka, hoy? Huwag magmadali. Si Ton, kailangan mo bang bigyan kita ng salamin para tumingin ka ng mabuti? Mayabang at mayabang na anyo, walang pinipiling pananalita. Siguradong maraming beses mo na itong na-practice. Dahil sa drama ngayong gabi, gaano karaming pagsisikap ang kailangan mong ilagay. Kung ganon, okay. Kaya tingnan natin kung hanggang kailan ka makakakilos. Masyado mo akong binaygo. Aking mga salita, hindi siya naniwala ni isang salita. Nang sabihin niya sa akin kung anong klaseng tao ako, hindi niya ako pinagdudahan. Tam Vunin. After all these years, sinubukan mo ba talagang intindihin ako? Bakit mo sinisisi si MS, Tam? Hindi mo alam kung paano maging tapat. Samahan si Gia na pinalaki siya ng 5 taon. Karapat dapat ka ba kay MS, Tam? Lahat ng gamit ni Join ay binigay sa akin. Ang buong Join ay ang kailangang humingi ng tawad. Tama na, natatakot ka pa rin na hindi sapat ang mawalan ng mukha, di ba? Oo, alam kong tinamaan ka ng hiwalayan. Pero nabayaran na kita. At ikaw? Mayroon ka bang kaunting responsibilidad na dapat taglayin ng isang lalaki? Isara mo ang iyong bibig. Anong karapatan mong tumayo dito at sisihin si Mr. C? Alam mo namang magtago sa likod ng babaeng to, di ba? Kalimutan mo na ang kasal natin. Basta huminto ka ngayon at humingi ng tawad. Pagkatapos ay maaari akong magtago ng ilang nararamdaman para sa iyo. Ito na rin ang huling bagay na magagawa ko para sa iyo. Si Ton. Nagkikita kami tapos magkakahiwalay. Hindi na kailangan, kung tutuusin, mayroon lang siyang order na nagkakahalaga ng 7,000 bilyon sa kanyang puso. Kuya, kung ang walang utang na loob na ito ay hindi marunong magpahalaga. Kaya bakit kailangan mo siyang bigyan ng paraan? Bukod dito, ngayong gabi ay muli niyang hinarap si Nam Tien. Walang makapagliligtas sa kanya. Bagamat ang Tham Gia Group ay ang commercial pillar ng Haiton, ito ay bago sa Namton. Ngunit ang bagay na ito ay may ilang responsibilidad pa rin. Ayaw ng mga tao sa mundo ng negosyo ang paggamit ng mga emosyon para magtrabaho. MS, Tam, ipinapayo ko sa iyo na putulin ito ng buo. Kung hindi ka sumali, tiyak na magkakamali ka rin. Miss Tam, ang basurang ito ay determinadong saktan siya, upang saktan si Tham Gia. Mamatay man siya, hindi nakakaawa. Ngunit ang kumpanya ay ang kanyang hilig at hindi maaaring hayaang mangyari iyon. Si Ton. Actually, wala siyang naintindihan. Sa taong ito sa wakas ay may ginawa ako para sa pakikilahok. Ano ang ginastos mo? Kahit kailan hindi kita sinisi. Kahit magkaiba ang ating pagkakakilanlan. Iba rin ang pananaw. Magkaiba rin ang lahat ng bagay na kailangang pasanin. Ang mga bagay ay dumating sa ganito. Pakiramdam ko ay wala nang masasabi pa sa pagitan namin. Ngayong gabi, kahit anong sabihin o gawin mo, sumali. Hindi nila aaminin na may kinalaman sila sa iyo. Yan ang pinakamaganda. Paumanhin, si Ton. Natapos na ang ating kapalaran. Ayoko nang maging matigas ang ulo dahil sa'yo. Hindi na makakilos, di ba? Si Ton, ibang-iba ang status ko at ang status mo. Hindi ko nais na ibaba ang aking sarili upang magkalkula kasama ka. Pero ngayon, hindi niya alam kung paano mo nasusukaitan ang sarili. Iniinsulto lahat ng tao dito. Mayroon ding masamang puso na nagdudulot ng kaguluhan para sa sumali. Hindi maaaring hayaan ni Namtan na manatili ang isang basurang tulad mo. Mayroon kang 3 minutong natitira. 3 minuto. Sobrang nakakahiya. Tapos na ang oras para sa iyo. Ngayon sasabihin ko sa iyo kung ano ang kawalan ng pag-asa. Nasaan ka? Napaka-bold nyo. Mr. Sam. Mr. Sam, nandito ka na. Welcome Mr. Sam. Noong una, gusto kong hayaan siyang dahan-daang madama ang kawalan ng pag-asa. Pero ngayon dumating na si Mr. Sam. Lalo lang magiging miserable ang kalalabasan niya. Buksan ang iyong mga mata at maghintay upang makita. Hindi mo alam ang buhay o kamatayan. Miss Sam,
Andito na po si Mr. Sam, dun tayo. Matigas pa rin ang ulo na ayaw tumayo, di ba? Bakit ang tigas ng ulo mong gawin ang gusto mo? Bakit kailangan kong tumayo? Dumating na si Mr. Sam. Kung makakakuha ka ng pagkakataong mabuhay mula sa kanya, pagkatapos ay hindi ka nila ipapadala sa isang dead end. Kung gusto mo pang magpatuloy sa pag-upo dito, magagalit ka lang kay Mr. Sam. Ang kanyang huling pagkakataon ay lumipas na. Hindi pa rin niya maintindihan ng malinaw. Ngayong gabi, nakiusap sila sa akin. Bakit lagi kang nagde-daydream ng ganyan? Si Ton, nakikilala mo ba ng malinaw ang iyong sarili? 5 taon na ang nakalipas. Sa nakalipas na 5 taon, wala siyang pag-unlad at mga tagumpay. That year, kung hindi dahil sa join namin, tatanggapin na namin kayo. Wala man lang siyang pagkain, damit o damit na magagamit. Lahat ng nasa party ngayon ay isang taong hinding-hindi niya maaaring maging sa buong buhay niya. Siya ay ipinanganak at maaari lamang manabik para sa kanilang kaluwalhatian. Bakit hindi mo mayuko ang iyong ulo? Mali ka, Kampunin. Sa buhay walang pagkakaiba sa pagitan ng mataas, mababa, at mababa. Bagamat ako, si Siton, ay nagmula sa isang ordinaryong background. Ngunit sa panahong ito dapat mayroon ka ring sariling dignidad. Nomton Sam. Siton, nababaliw ka na ba? Miss Sam. Pero nadali, huwag mo na siyang alalahanin. Kung gusto niyang mamatay then let him die, hindi tayo madadamay. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na tawagin ang pangalan ni Mr. Sam ng direkta? Mr. Sam. Bulag ba ang iyong mga mata? Mr. Sam. Ito ay, Mr. Sam, iwasan mo ang bagay na ito. Patay, Miss Tam. Galit na galit si Mr. Sam. Pati ang mga Panginoong may lupa ng Fang Jia at Chutu ay binugbog. Pero na, hindi tayo pwedeng makisali sa kanya. Kung hindi banggitin ang utos, kahit na ang join ay maaapektuhan. Si Ton, sinubukan kong iligtas ka, pero gusto mo pa ring mamatay. Walang utang sa iyo ang mga tao. Wala din naman akong utang sa'yo. It was all his own fault, hindi niya masisi kahit kanino. Nomton Sam. Hello Mr. C. Hello Mr. C.